Nagbabalik po ang DepEd Hour. Sa ating teleturuan ay tatampok natin ay 3 module sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Ginoong Noel Villamar ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa agrikulturang pang-elementarya. Tunghayan po natin ang teleturuan. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako pong muli, si Ginoong Noel A. Villamar, Teacher 3 ng Paaralang Sentral ng Silangang Cabanatuan upang magbahagi ng kaalaman na may kinamalayan sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan na nagpapaalala na sa EPP, sa sipag at tiyaga, tiyak na may magandang patutunguhan ang pamilya at ang komunidad. Tulad po na nabanggit ko noong nakaraang linggo, para sa DepEdR Teleturuan Module 2 ng EPP ay ating namang bibigyan ng importansya ngayon ang isa pang bahagi ng edukasyong pangkabuhayan, ang agrikulturang pang-elementarya. Mapapansin niyo po ang mga bagay na nandito sa aking mesa. Ang mga ito ay produkto ng aming mga paning at mga tanim mismo sa aming EPP garden na madalas ay meron ang bawat paaralan sa ating sangay. Ngunit, ano nga ba ang agrikultura? Ang sining at ang agham ng pag-aalaga ng halaman at pagkapalaki ng mga maaamong hayop upang mahagawa ng pagkain, hibla, at iba pang mga produkto na maaaring pagkakitaan ay tinatawag na agrikultura. Ngayong gabi po, ating bibigyang pansin ang agrikultura na may kinamalayan sa paghahalaman. Ang paghahalaman ay ang sining ng pagkapalago ng halaman na maaaring mapagkakitaan. Mapagkukuha ng pagkain, gaya nito, gamot ng mga mag-anak, at pampaganda ng kapaligiran, gaya ng mga hawak ko ngayon. May dalawang grupo ng halaman, ayon sa paraan ng pagtatanim. Ito ay ang agronomikal at ang hortikultural. Sa agronomikal, ang mga halaman ay itinatanim sa malawak na bukirin at di masyadong nangangailangan ng matinding atensyon o ang pag-aalaga ay extensive. Ito ay karaniwang pinoproseso bago mapakinabangan. Halimbawa ito ay ang palay at ang mais. Ang hortikultural naman ng mga halaman ay karaniwang itinatanim sa mas maliit na lupain at nangangailangan ng matinding atensyon o pangangalagang intensive. Ito ay may 3 uri. Ito ay ang ornamental, gaya ng aking nasa kanan, puno o bungang kahoy, at ang mga gulay. Ang mga halamang ornamental ay itinatanim bilang pandekorasyon, maging ito man ay bulaklak o dahon. Ang halimbawa nito ay ang rosas, marigold, pako at palmera. Ang mga halamang puno o bungang kahoy ay nangangailangan naman ng mas mahabang panahong hihintayin upang lubos na mapakinabangan. Halimbawa nito ay ang mangga at papaya.
Ang mga halamang gulay, gaya ng ating nasarapan, ay itinatanim sa maikling panahon. Karaniwang malambot ang struktura na maaaring madahon, gumagapang, o tumadawag. Halimbawa ito ay ang pechay, ampalaya, kalabasa, at patola. At dahil sa ating tatalakayin ang paghahalaman, ating susunod na pag-uusapan ang iba't ibang uri ng pagtanim upang higit ninyong maunawaan kung aling uri ng pagtatanim ang maaari ninyong gawin sa inyong mga tahanan. Ito po ay ating pag-uusapan sa ating pagbabalik matapos po ang ilang paalala.